There was a mountain, and there were 3 trees. There was a good man, and there were 2 thieves. A man called Barabbas was doomed for that tree. But Jesus took that middle cross, and Barabbas went free. I love that man in the middle, because I know that he first loved me. Praise to the man who died on Mount Calvary. The middleman made possible that I might go free. Once I wandered on life's pathway, never knowing where to go. Once I struggled with my problems as I wandered to and fro. I was searching for something better than this earth.
sa bawat isa. At meron ho tayong konting ano ho dyan. Ano? So focus lang ho tayo. So atin hong exert effort na makafocus ho sa ating gawain ngayon ng pagsamba. Tayo ho ay nagpapasalamat muli sa Panginoon na tayo magkakasama upang purihin at sambahin siya. And personally, hindi dahil ako ang nagturo, pero personally, as I studied, reviewed yung lesson ho natin ngayong umaga, and as I taught yung lesson natin ngayong umaga, talaga napalaking blessing na talagang nakita natin kailangan talagang lumalim pa at lumawak pa ang atin hong pagkaunawa at appreciation sa dakilang kaligtasan na binigay ho sa atin ng Panginoon. So ilan ho munang mga announcements bago ho tayo dumako sa ating gawain ng pagsamba. Siguro Brother Gab, paki-close mo na lang muna yun para mabawasan yung ingay. Ayan. So ilan ho muna mga announcements bago ho tayo dumako sa ating pagsamba. Una ho, ang ating mga gawain na time in the Word, Wednesday, Friday, pag-pray ho natin at suportahan ho natin. At isang blessing ho noon, kung sakali mang nalalaktawan nyo, ay pwede nyo hong balikan. Meron tayong kapatiran na hindi ho natin dito kasama. I believe taga Quezon City siya. Ang sabi niya, Brother Paul, thank you. May natututunan ako at salamat na lang kasi pwedeng i-replay dahil may schedule siya, may mga pagkakataon may schedule siya at binabalikan niya ho yung ating mga pag-aaral. So purihin ang Panginoon sa bagay na yon, and we praise God for this technology na available at napatuloy nating i-utilize ang mga bagay po na ito. So tuwing Wednesday and Friday po yan at 6 p.m. And then, meron ho tayong prayer meeting. Sana wag nyo isipin walang prayer meeting ang JCBC. Meron tayong prayer meeting tuwing Friday ng gabi, 7:15 p.m. online via Facebook Room. So kung kayo ho ay nakakapag-Facebook, siguro, I would like to advise you to maybe invest. Look into some na mga SIM cards na available ngayon. Sa mga hindi techie, pwede kayong magpatulong sa mga young people nating techie, pwede kayong magpa-advise. I believe merong dalawa na SIM card na sikat ngayon, yung Dito at saka yung Gomo. Dito at saka Gomo. Na medyo maganda ang signal at matipid. Roughly around 300 pesos will give you good enough data para sa maraming pagkakataon kung dadalo ka lang doon sa ating prayer meeting. And then maganda rin yung signal nila. So please do research and ask kung kasakaling available ho yun sa inyo. At yun ho ay ako mismo ay gumagamit. So I believe na yun ho ay makakatulong para sa atin ho mga kapatiran. So with that, pag-pray ho natin yung ating mga kapatiran. As we have said, si Brother Daryl ngayon ay nasa San Mateo Baptist Church. Siya ngayon I believe ay nangangaral na ngayon in his kanina sa Sunday School, tinignan ko ho at siya yung nagsasalita. So pag-pray ho natin siya at patuloy siyang gamitin ng Panginoon as we have been ministered to last Sunday evening sa kanyang pangangaral ng salita ho. Last Sunday o last Sunday? Last Sunday evening. So purihin ang Panginoon na siya ho ay, last Sunday evening ay ginagamit ng Panginoon sa pag-pray ho natin. And then, pag-pray ho natin yung ating mga kapatiran. Kanina kausap ko ho si Brother Totoy. Unti-unti, nakikita natin yung talagang merong epekto. Hindi pwedeng walang epekto yung hindi nakakapag-church. Hindi pwedeng walang epekto. Dinisenyo yun ng Panginoon sa buhay Kristiyano natin. Kailangan natin yun. And wag nawa tayong makontento na live stream lang. Lalo na yung mga hindi na nga nakakapag-church at binabaliwala pa. Hindi pa nagbibigay ng panahon sa live stream. So again, ay pag-pray ho natin, meron tayong mga kapatiran na nasa hindi magandang kalagayan ng kanilang pananampalataya. Let me put it that way. So pag-pray ho natin sila. Speaking of prayer requests, pag-pray din ho natin ang ating mga kapatiran, si Brother Dave Paule, humihingi ho ng panalangin. Then also ang tatay ni Sister Sheng Gahete, si Brother Des, ay pag-pray din ho natin sapagkat nasumpungan may mga bukol sa malapit sa kanyang puso. So pakisama ho natin sa panalangin. And then si Brother Lester John Abelia na dumadaan sa magkakaroon ng 21 sessions ng radiation sa kanyang ulo. So pag-pray ho natin. And again, pinapaabot ng ating kapatid yung kanyang pagpasalamat sa ating church at ng mga kapatiran na nagtumulong. We were able to send some amount para good for 5 sessions ng kanyang radiations. So yun ho ay napakalaking tulong po sa kanila. So we praise and thank God sa bagay po na yon. Pag-pray din ho natin ang iba nating mga kapatiran.
Dahil ipire-request naman ho nila, pag-pray ho, pakisama sa panalangin ng Hermia family, si Tatay Jose at si Nanay Nelia ay binakunahan, pero medyo may reaksyon, mabigat ang kanilang katawan doon sa reaksyon doon sa bakuna. So pakisama ho sa panalangin po ang Hermia family. Okay. Meron pa ho ba ako nakakalimutan? Meron pa may birthday ngayong linggong ito? Wala naman? Oh, before I forget, ang atin hong church ay nagpaplano na magsimula ng youth online fellowship. So, ating mga kabataan, please be praying, please be excited. Pag-pray natin ito, let's look forward to it. Tingnan ho natin kung paano natin may utilize yung mga bagay na meron ho tayo. And also, we would like to invite you na meron ho tayong, ang ating kapatid na sila Brother Daryl, sila Brother Patrick, even sa simula pa lang ng pandemic ay nagsimula sila ng The Gathering, theological discussion sa Facebook. Na siguro nakikita nyo ho yung mga link, pinopost ho natin yan. At maganda, pinag-aaralan yung tungkol sa election, hindi yung election na parating next year, kung hindi yung theological and soteriological election sang-ayon sa salita ng Panginoon. So, napakaganda ng mga discussions. So, kung nais nyo ho na makilahok sa bagay ho na yan, let me know. At yun ho ay tuwing Sabado naman yun, 9 to 11 p.m. Bakit 11, Brother Paul? Kasi maraming tanungan pagkatapos. So, yung lesson is 9 to 10, 9 to 10:15, and then around 30 to 45 minutes yung mga question and answers at maganda ho yung discussions po nung nangyayari. So, that is very much encouraging. Okay, so yun ho, ang ating mga announcements. Tayo ho ngayon ay dadako sa atin hong panahon ng paghahanda sa pagsamba. Karoon ho tayo ng sandali ng katahimikan. Personal na pananalangin, hingin natin ang tulong at pagsaliksik ng Panginoon sa atin upang ihanda tayo sa pagsamba sa Kanya. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay, pinupuri, napasalamatan at sinasamba ka namin. Ikaw na Diyos na nagmahal sa amin, na nagbigay ng iyong bugtong na anak upang kami ay maligtas. Pinupuri ka namin. Minamahal ka namin. Salamat, Panginoon, sa napakadakilang kaligtasan. Salamat, O Diyos, na kaming mga na kay Kristo Jesus ay merong kumpiyansa na anumang sandali na kami ay mawala sa katawang ito, kami ay pupunta sa piling mo. Kami, Panginoon, ay may inaasahan na isang araw ang katawang ito na may kasiraan ay papalitan mo ng walang kasiraan at ang katawang itong may kamatayan ay papalitan mo ng walang kamatayan. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanan na ito. Anawa, O Diyos, ang mga dakilang katotohanan na ito ay patuloy mong gamitin na maging angkla namin, na maging init namin upang kami magpatuloy sa paglilingkod, sa pagsamba, sa pamumuhay para sa iyo. At Lord, ngayon sa daling ito, amin din pong hinihiling na siyasatin mo kami. Alam namin, Panginoon, na kami maraming pagkukulang laban sa iyo. O Panginoon, tunay nga ang aming mga puso na handoon ang madalas na pagkalibang sa maraming mga bagay sa sanlibutang ito. Patawarin mo kami sa mga sandali na ang aming pagmamahal sa iyo ay naging malamig. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na ang aming kabanalan ay naging mabagal. O tulungan mo kami, O Diyos, sa aming pakikipaglaban sa kasalanan, tulungan mo kami.
Hinihingi namin ang kapatawaran mula sa aming mga pagkukulang laban sa iyo. At ngayon, O Diyos, sa aming pong pagsamba, bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong may kagalakan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng bukas na mga mata upang makita ang mga dakilang bagay mula sa iyong salita. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na nagmamahal sa iyo. Sapagkat, O Diyos, kung walang pagmamahal, ang lahat ng ito ay pawang walang kabuluhan. At muli, Ikaw lamang ang maitaas, O Diyos, sa aming pag-aawitan, pananalangin, pagbabasa ng iyong salita, at sa pangangaral ng iyong katotohanan. O Diyos, Ikaw lamang ang mabigyan ng kaluwalhatian. Aming mga kapatiran, maging ang mga nasa bahay-bahay, tulungan mo po sila, ingatan mo po sila. Maging ang aming kapatid na si Brother Daryl na nangangaral ngayon, gamitin mo po siya at pagpalain. Lahat ng ito, O Diyos, ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po mustayo at tayo po ay umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Christ the Lord is risen today. Christ the Lord is risen today. Hallelujah. Sons of men and angels sing. Hallelujah. Praise rejoice in triumph's light. Hallelujah. Singing and dancing early glad. Hallelujah. It's again glorious King. Hallelujah. World and now I stay. Hallelujah. Calling us all that say, Hallelujah. Heard our victory, oh great, Hallelujah. Love's redeeming work is done, Hallelujah. All down by the Lord bids him rise, Hallelujah. Christ has opened paradise, Hallelujah. In our Christ has led, Hallelujah. Following our exalted head, Hallelujah. Made like him, like him we rise, Hallelujah. Towards the cross of greatest God, Hallelujah. Manatili po tayo nakatayo. Magandang umaga po mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon at para po sa pagbasa ng mga banal na kasulatan sa umagang ito. Buksan po natin ang ating mga Bible. In Psalms 118, in verse 10 hanggang verse 18. Kung nandun na po kayo, sabay-sabay po nating basahin. In verse 10, ready, read. All nations compassed me about, but in the name of the Lord will I destroy them.
They compassed me about. Yea, they compassed me about. But in the name of the Lord, I will destroy them. They compassed me about like beasts. They are quenched as fire of thorns. For in the name of the Lord, I will destroy them. Thou hast sore at me that I might fall, but the Lord helped me. The Lord is my strength and song, and is become my salvation. The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous. The right hand of the Lord doeth valiantly. The right hand of the Lord is exalted. The right hand of the Lord doeth valiantly. I shall not die, but live, and declare the works of the Lord. The Lord has chastened me sore, but he hath not given me over unto death. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama namin Diyos, Panginoon namin sa langit. Ama, kami nagpupuri at nagpapasalamat. Salamat o Diyos sa iyong mga kamay na patuloy na nag-iingat sa amin. Salamat o Panginoon sa araw na ito na muling pinagkalooban mo kami ng kapayapaan. At pagkakataon o Panginoon na ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ama, salamat sa mga pangangaral ng iyong mga salita kaninang umaga. Salamat o Diyos sa buhay at kalakasan na muling pinahiram mo sa amin. Salamat o Diyos sa mga biyaya na patuloy na nandiyan at patuloy na aming napapakinabangan, tunay na sapat sa aming mga pangangailangan. Higit sa lahat o Panginoon, kami nagpapasalamat sa dakilang kaligtasan na iyong pinagkaloob. Ama, kami hindi karapat-dapat, ngunit o Diyos, sa iyong pagmamahal, sa hindi maipaliwanag na pagmamahal o Diyos na iyong iniukol sa amin. Sinugo mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, kami ay may tiyak at tunay na kaligtasan. Ama, kami sumasamo sa iyo. Help us, O God, to number our days. Turuan mo kami, Panginoon, sa mga buhay na nalalabi sa amin sa sanlibutan ito. Gamitin mo kami, O Diyos. Turuan mo kami na lumakad sang-ayon sa iyong mabuting kalooban. Maluwalhati, O Ama, ang iyong dakilang pangalan sa aming buhay. Turuan mo kami na magpakabanal sa buhay na ito. Turuan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng galit at pagkamuhi sa kasalanan. Patawarin mo kami, O Diyos, anumang karumihan na iyong masumpungan sa amin. At Ama, kami sumasampalataya na ang banal na dugo ng iyong bugtong na anak ay patuloy na naghuhugas sa amin. Patuloy na namamagitan sa amin, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos. Ama, sa pagpapatuloy po ng mga gawain sa umagang ito, patuloy mong buksan ang aming mga puso at aming mga isipan, O Diyos. Ipaalam mo sa amin ang iyong mabuting mga aral, ang iyong kalooban, O Diyos. Turuan mo kami sa mga pag-aawitan, Panginoon, sa pangangaral ng iyong mga salita, Ama. Maluwalhati ang iyong banal na pangalan. Lahat ng ito, O Diyos, aming dinadalangin, pinagpapasalamat sa tanging pangalan po na Jesucristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo po ulit tumawad sa Panginoon. Awitin po natin, tanging ang dugo ni Kristo. May makalilinis ka sa karumian ng puso ko at ugas sa sala, tanging ang dugo ni Kristo. Pag-asa, malinis sa puso ko, ang ugat
manatili po tayo nakatayo. Para ho sa ating pagkakaloob sa Panginoon, ating humbasahin ang mga talata na sa atin ay mabuting paalala sa ating pagbibigay. 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8. 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8. Babasahin ho natin ang sabay-sabay. Verse 6. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Manalangin po tayo. O Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli aming pinapasalamatan ka sa iyong kabutihan, ang iyong biyaya, hindi lamang basta sapat, ito'y sumasagana. At Panginoon, maging sa aming mga pisikal at material na pangangailangan, nandoon ang iyong provisyon, pagsusustento. Tunay nga, ikaw ang nagkakaloob ng aming araw-araw na tinapay. Ikaw ang nagbibigay ng lakas, buhay. At tunay ang sinabi ng iyong salita, anong meron kami na hindi pinagkaloob sa amin. At Panginoon, tunay pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa mga napakadami mong kabutihan at biyaya sa amin. At ngayon, O Diyos, sa aming panahon ng pagkakaloob, nawa, Panginoon, ay makita sa aming mga buhay na maging sa mga material at pinansyal na bagay, Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang naghahari. Nawa, Panginoon, kagaya ng sinabi ng iyong salita na kami ay magkakaloob ng may kagalakan. May kagalakan hindi dahil nagawa namin ang aming gusto, kundi may kagalakan dahil ikaw ay napuri at nasamba namin sa pamagitan ng mga bagay na pinagkaloob mo sa amin. Lord, nandun din, Panginoon, ang katotohanan na sa iyong patuloy na katapatan ay nagpapala ka sa nagbibigay ng sagana. Kaya po, Panginoon, ikaw pong patuloy na maluwalhati sa mga bagay na ito. Bantayan mo kami. Nawa, O Diyos, hindi lamang ang halaga ang aming bigyang pansin, kundi ang aming mga puso na sumasamba at nagmamahal sa iyo. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po yung magsayung lahat at tayo po tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, there is a fountain filled with blood.
my sins away. And there may I the violence wash all my sins away. Dear sins by faith I saw the stream, thy flowing mercy guide. Redeeming love has been my sin, and shall be till I die, and shall be till I die, and shall be till I die. Redeeming love has been my sin, and shall be till I die. Then in another sweeter song I'll sing thy part to sing. When these poor lips they stammer lie silent in the grave, lie silent in the grave, lie silent in the grave. When these poor lips they stammering lie silent in the grave. Magsimar po lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Na tayo po dadako sa atin hong pangaral ng salita ng Diyos. At tayo ay magbabalik sa ating serye ng pag-aaral patungkol sa pagbibigay pansin o pag-discern, pagtukoy o pagkilala sa ating ang tunay na estado sa harapan ng Panginoon, or another way of saying it ay sa ating pagtiyak kung tayo nga ay merong kaligtasan. At kung meron hong isang bagay na paulit-ulit at merong kakaibahan, ang isa sa mga katangian nitong book ng 1 John na atin nung pinag-aaralan ay merong ginawa si John dito na kung saan binabalik-balikan niya ang isang tema. At habang binabalikan niya ang temang ito na ating pag-aaralan ngayong umaga, ang kanyang ginagawa ay palawak ng palawak. Hindi niya lang basta inuulit ang isang bagay, kundi sa pag-ulit niya ito ay tinitignan ito sa ibang anggulo, binibigyang pansin ang ibang mga bagay patungkol dito, at again, nahandun pa rin ang katotohanan na ito ay katangian ng isang tunay na mananampalataya. Ano ho ito? Walang iba kung hindi ang pagmamahal. Sumuli sa ating serye ho ng Discerning Your True Spiritual Standing or Standing Before God, we will look at this, your love relationship. At atin hong binibigyan, ginagawa natin consistent ang ating hong pag-aaral para matiyak natin ang ating kaligtasan depende sa ating mga relationships na binanggit ho dito ni Juan sa kanyang aklat o sa kanyang sulat na 1 John. For that, nais ko ho kayong anyayahan na buksan ang inyong mga Biblia sa 1 John chapter 4. 1 John chapter 4 at babasahin ho natin verses 7 to 12. 1 John chapter 4 verses 7 hanggang verse number 12. Tayo po tumayong lahat para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Kung nakita niyo ho, babasahin ko ho, pakisundan niyo sa inyong mga Biblia, 1 John chapter 4, verse number 7. Ito po ang sabi ng Panginoon. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Herein is love.
Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be a propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we ought to also to love one another. No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Let's pray. O Panginoon naming Diyos na nagmahal sa amin, Panginoon na nagmahal sa amin, na nagbigay ng iyong bugtong na anak upang kami ay maligtas. Salamat po. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. At salamat, O Diyos, sapagkat ayon sa iyong salita, ikaw din ang siyang kumilos sa amin. Nagbukas ng aming mga mata, ng aming mga puso, at nagbigay sa amin ng pananampalataya upang aming tanggapin ang iyong pagmamahal na ito. Nawa, O Diyos, sa aming pagkaranas ng iyong pagmamahal na nagligtas sa amin, ang pagmamahal mo ay makita rin sa buhay ng bawat isa sa amin. Walang ibang maluwalhati, hindi ikaw lamang. Ikaw pong patuloy na magpaalala, gamitin mong iyong salita ngayon na makapangyarihan upang magligtas, matalim upang magtama, at patuloy nawang maging pagkain ng aming mga kaluluwa at kalakasan ng aming mga pananampalataya. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Pari na po mag-isiupo ang bawat isa. Well, ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga. A person who is truly born of God and experienced the love of God will manifest this love to the brethren and to the God whom He loves. Ang isang tao na tunay na ipinanganak ng Diyos at tunay na nakaranas ng pagmamahal ng Diyos ay ipapakita o makikita sa buhay niya ang pagmamahal na ito at maipapakita ito sa pagmamahal niya sa mga kapatiran at pagmamahal sa Diyos na sa Kanya ay nagligtas. So, sa gaya yung sinabi ho natin kanina, isa nga sa mga katangi-tangi na katangian nitong sulat na ito ni Juan, hindi lamang sa paksa ng pagmamahal, maging sa ibang paksa, binabalikan niya ito at habang binabalikan niya ito ay palawak ng palawa at tinitingnan niya ang ibang mga kinukonsidera niya, ang ibang mga anggulo para bigyang diin ang katotohanan na kanyang sinasambit. Kagaya nung ating napag-aralan nung mga nakaraan, nakita ho natin na talagang isa sa mga marka ng isang totoong Kristiyano, isa sa mga paraan para malaman mo na ikaw nga ay tunay na ligtas ay ang pagmamahal sa kapatiran. Napag-aralan na ho natin yan nung mga nakaraan. Ang sabi sa 1 John chapter 2 verse 9 and 10, He that saith he is in the light and hateth his brother is in darkness even until now. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. And also sa 1 John chapter 3 verse 14 ang sabi, we know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. So those are the two occasions na nauna nang i-discuss ni Juan ang pag-ibig na siya sa isa sa mga larawan o katangian ng isang tunay na ligtas at malalaman mo, ang sabi nga sa verse 14 as we have read, we know that we have passed from death unto life. You know, you gain assurance. Nagkakaroon ka ng katiyakan na ikaw nga ay nalipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay at yun ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus at isa sa mga basihan nga ay nandoon ang ating pagmamahal sa mga kapatiran. And dito sa passage na ito sa 1 John chapter 4, binilikan ni Juan ang napakahalagang paksa na ito. Pinakita sa 1 John chapter 2 na doon ang utos ng pagmamahal ay new commandment, I say unto you, sabi nga. And then sa 1 John chapter 3, pinakita yung challenge ng pagmamahal na tayo tina-challenge sa 1 John 3:18 to love in deed and in truth.
Na hindi lang basta bukang bibig ang pagmamahal, kung hindi meron itong aksyon, meron itong ginagawa, at meron itong buhay at merong pagbabago sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. At dito ho sa passage na ating binasa, lumalim pa si John. Binalikan niya ang paksa ng pag-ibig at binalikan niya ito at dumiretso siya sa pinaka-source, sa pinaka-pinagmumulan, sa pinaka-bukal ng pag-ibig, walang iba kung hindi ang Panginoon mismo. At nahandun agad, makikita natin agad yung thread of truth. Ano tong sulid ng katotohanan na ito na nakatuloy at nakikita natin yung koneksyon. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang mga tunay na nasa Diyos ay iibig. Hindi pwedeng hindi. So tingnan ho natin, meron tayong 3 punto na pag-aaralan ho ngayong umagang ito. Una, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Pangalawa, God shows love. Ang Diyos ay nagpakita ng pag-ibig. And then pangatlo, God's love produces love. Ang pagmamahal ng Diyos o ang pag-ibig ng Diyos ay nagbubunga, nagdudulot ng pagmamahal, at ang aplikasyon po niyan ay pagmamahal sa buhay ng nakaranas ng pagmamahal ng Diyos, sa buhay ng isang totoong Kristiyano. Mabilis lang ho nating reviewin yung mga nakaraan nating napag-aralan. Ano tong mga relationships na nagbibigay sa atin ng mga kaparaanan para matiyak natin, magkaroon tayo ng katiyakan na tayo nga ay may kaligtasan. Number 1, your relationship with Jesus by the gospel. Ang iyong relasyon sa Panginoong Hesus, at yung relasyon na ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang Ebanghelyo. Pangalawa, matitiyak mo na ikaw ay may kaligtasan in your relationship with holiness. Ang iyong relasyon sa kabanalan. Ikaw ba ay patuloy at ang direksyon ba ng buhay mo ay direksyon na patungo sa kabanalan? Ang sabi sa 1 John 1:7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. So kung lumalakad tayo sa liwanag, kung paano daw siya ay nasa liwanag, ay meron nga tayong tunay na fellowship one with another. Meron talagang fellowship with God. Hindi relihiyon lang ang meron ka, hindi action lang na panlabas ang meron ka, kung hindi merong totoong relasyon sa Diyos, at ang patunay nito ay lumalakad ka sa liwanag. Pangatlo, ang iyong relasyon sa kautusan ng Panginoon. 1 John chapter 2 verse 3. And hereby we do know that we know Him. How do we know that we know Him? Paano mo nalalaman? Paano mo matitiyak na kilala mo nga talaga ang Diyos o meron ka nga talagang relasyon sa Diyos? Ang sabi, verse 3, if we keep His commandments. Again, hindi ka magkakaroon ng relasyon sa Diyos, hindi ka maliligtas sa pamagitan ng pagtupad sa kanyang mga kautusan. Kung hindi, ang punto ni John, malalaman mong ligtas ka kung tinutupad mo ang kanyang mga kautusan. He that saith, I know Him, verse 4, and keepeth not His commandments is a liar, and the truth is not in Him. So again, ang pagtupad sa mga kautusan ay hindi nagliligtas, pero matitiyak mo na ikaw ay ligtas kung ang buhay o direksyon ng iyong buhay ay nandoon sa pagtupad sa mga kautusan. And then number 4, pinag-aralan natin yun niyang pagmamahal sa kapatiran. Your relationship with the brethren. Ang sabi sa 1 John chapter 3 verse 14, we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. So yung pagmamahal sa kapatiran ay nagbibigay sa iyo ng katiyakan na ikaw nga ay tunay ng merong kaligtasan. Panglima, pinag-aralan natin ang relasyon sa sanglibutan. Matitiyak ng isang tao ang kanyang kaligtasan
na at makikita ito sa pamamagitan din naman ng relasyon niya sa sanglibutan. Ano ang relasyon niya sa sanglibutan? Ang sabi ni Juan, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Again, ang punto, yung minamahal natin, yun ang nagbibigay direksyon sa ating buhay. Yung minamahal natin, yun ang kumukonsumo sa ating buhay. Yung minamahal natin, yun ang pinaglalaanan ng ating buhay. At kung ang minamahal mo daw ay yung sanlibutan ito, itong sanlibutan na ayaw sa Panginoon, at nabubuhay ka lang para sa mga bagay sa sanlibutan ito, wala sa iyo ang pagmamahal ng Ama. Number 6, your relationship with the truth. Again, that is the gospel. At anong relasyon mo sa gospel? It should be a lifelong relationship. It should be a persevering relationship. Nagpapatuloy sa pananampalataya. Ang sabi sa 1 John 2:19, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. So sabi ni John, sila ay umalis sa atin, and that is not pertaining to a particular religion or a local denomination, kung hindi pertaining sa pananampalataya sa Ebanghelyo. They apostatize from the gospel. Tinalikuran nila ang pananampalataya kay Kristo. Ikinaila nila si Kristo. At ang sabi ni Juan, yung mga nagkaila na yun kay Kristo, yung mga tumalikod sa pananampalataya sa Ebanghelyo, hindi talaga sila sa atin. At ang punto ni Juan ay ito, dahil kung totoo na sila nga ay sa atin, that is totoo nga silang ligtas, walang palya, sila ay magpapatuloy. As we have seen, nagpapatuloy. Bakit? Dahil iniingatan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. We persevere in the faith, nagpapatuloy tayo sa pananampalataya, hindi dahil matindi ang kapit natin sa Diyos, kundi dahil matindi ang kapit sa atin ng ating Panginoon. 1 Peter chapter 1 verse 5, ang sabi, we are kept by the power of God. So also, number 7, so pang-anim nga yun, yung relationship with the truth is a persevering relationship, persevering faith in the gospel. Number 7, at dito tayo natapos last Sunday, 2 Sundays ago, your relationship with sin. Ano ang relasyon ng isang taong Kristiyano sa kasalanan? Nakita natin na ang isang taong hindi Kristiyano ay patay sa kasalanan. Ang isang taong hindi Kristiyano ay alipin ng kasalanan. Pero ang isang taong tunay ng Kristiyano ay buhay na kay Kristo at hindi na alipin ng kasalanan. Pero kagaya na nakita natin sa Biblia, meron siyang pakikipagdigma o pakikipaglaban sa kasalanan. Anong ibig sabihin? Ang itsura ng buhay ng Kristiyano ay hindi isang buhay na perpektong walang kasalanan, kundi isang buhay na nakikipaglaban sa kasalanan. Ano ang flip side nito? Ang ibig sabihin ng isang totoong Kristiyano, hindi nabumuhay sa kasalanan. Hindi nagpapatuloy sa kasalanan. At yun nga ang sinabi ni John sa 1 John 3:9. Whosoever is born of God, sino man ang totoong pinanganak ng Diyos, sino man ang totoong pinanganak na muli, sino man ang totoong Kristiyano, whosoever is born of God, doth not commit sin. And we studied that. Consistent ang ginagawang argumento ni Juan. That word commit is in the present tense. That is, hindi nagpapatuloy, hindi tuloy-tuloy sa kasalanan. Hindi niya sinasabing hindi na nagkakasala sa pagkakontrahin niya yung kanyang sarili sa 1 John chapter 1 verse number 9, and then sa verse 8, 9, and 10, and then sa 1 John chapter 2 verse 1 hanggang verse 2. Kukontrahin niya yung kanyang sarili. Ang Kristiyano ay nagkakasala pa rin, pero hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Bakit daw ho? For his seed remaineth in him. If you remember, merong at least 3 interpretation ano yung seed na yon.
Ang salita ng Diyos, si Kristo, ang banal na Espiritu, whatever your interpretation ay ang punto hindi po pwede dahil nandoon ang binhi ng Panginoon. Hindi pwedeng magpatuloy sa kasalanan. He cannot sin or he cannot continue in sin because he is born of God. So hindi po pwede, hindi maaari ng isang tao ay nagke-claim na born again, na isang tao nagke-claim na Kristiyano, na ligtas, pero nakalugmok siya at nakababad siya at siya tuloy-tuloy lang sa buhay ng kasalanan. Yun ay hindi lalapat sa larawan ng isang totoong Kristiyano sang-ayon sa salita ng Diyos. So ngayon tingnan ho natin your relationship, or paano mo masabihin, your love relationship. Number 8, how do we know that we are saved? Based upon our love relationship. At maliwanag agad dun sa mga passages na doon sa passage na ating binasa, itong love relationship na atin hong binibigyang pansin ay hindi yung love relationship na madalas laman-laman ng mga teleserye at ng mga pocketbook at mga kung ano-ano pang pelikula. Hindi love relationship between a man and a woman, not even, lalo nang hindi love relationship between a man and a woman and a woman. Pero itong relasyon mo sa pag-ibig ng Diyos o sa Diyos na pag-ibig. So, consider ho natin ang point number 1. God is love. As we have said, this is the third time na binigyan, na sinipat ni Apostol Juan ang paksa ng pag-ibig. Nung una nga, yung utos na tayo ay umibig. Pangalawa, yung hamon na tayo ay umibig. Pangatlo, yung pinagmumulan ng pag-ibig. God is love. Verse 7, 1 John chapter 4. Ang sabi, Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. Narito, tinawag ni Apostol Juan ang pansin ng mga mananampalataya. He used that term of endearment, beloved, mga minamahal. At kanyang tinawag ang kanilang atensyon at ibinaling niya sa isang gawain na kailangang bigyang pansin at tupdin ng bawat tunay na ipinanganak ng Diyos. Anong sabi? Let us love one another. That word let us, he calls all believers. Tinatawag niya ang lahat ng mananampalataya. Walang puwera dito. Let us, that is hindi pastor lamang, hindi mga diakono lamang. That is, let us, lahat ng tunay na Kristiyano. Let us do what? Let us love one another. At as we have said, ito nga ang pangatlong beses na binigyang pansin ni Juan ang paksang ito, at ang punto nito ay binibigyan niya ito ng diin bilang isa sa mga dakilang basihan ng tunay na pagiging Kristiyano. Sa 1 John 2:10, nabasa ho natin, He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. Ang nagmamahal sa kanyang kapatid ay siya nga ay nananatili sa liwanag. Ibig sabihin, siya nga ay ligtas. Dito, binigay ni Juan ang mas matinding puwersa sa likod ng importanteng gawain na ito. Ano itong importanteng gawain? Ang mahalin ang isa't isa. At inilagay niya ang mas matinding puwersa sa likod nito. Walang iba kung hindi yung ang pinagmumulan na ang pag-ibig. Bakit daw? Bakit natin kailangang mahalin ang isa't isa? Saan ito nakatungtong? Saan ito nagmumula? Saan ito nakabase? Ang sabi ni Juan, for love is of God. Sa ibang translation, for love is from God. At yun yung sinasabi, ang pagmamahal ay galing sa Panginoon. Ang ating abilidad na magmahal ay galing sa Diyos. Isa ito sa nagbubukod tangi sa ating mga tao bilang nilikha ng Diyos.
Yes, maaaring sa mga hayop ay magkaroon tayo ng tila baga larawan ng affection, pero ang tanging nilikha ng Diyos sa kanyang larawan at wangis ay tayong mga tao na may kakayahan na mag-exercise ng pagmamahal. Love is from God. Hindi lamang iyon, kung hindi ang utos para magmahal ay galing sa Diyos. Ang pagmamahal ay galing sa Diyos at ang utos pa tayo ay magmahal at magmahalan sa isa't isa ay galing sa Panginoon. Gaya nga na nabasa sa 1 John chapter 2. At hindi lang yun, God is the source of all right, holy, and clean love. Ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng tama, banal, at malinis na pagmamahal. Kailangan ho natin na maging, anong tamang salita, discerning sa bagay na ito. Sapagkat ang sanlibutan ay pinilipit at nagbigay ng napakakaibang ibig sabihin ng salitang love. Madalas sa sanlibutan, ang love is just more on sensuality. Madalas sa sanlibutan, ang love is just more on an uncontrollable emotion, passion. Sabi nga sa basketball, I love this game. At doon na lang ginagamit madalas ang love. Pero ang love na tinutukoy dito na galing sa Panginoon, yung tama, banal, at malinis na pagmamahal. Love is from God. So hindi ito tumutukoy sa innate ability. Paalala ko lang ho, hindi ito tumutukoy sa innate ability ng isang tao na meron sa ating pagkalalang. Nung nilalang tayo ng Diyos na may kakayahang magmahal, kung hindi itong pagmamahal na ito na nagagaling sa Diyos ay bunga at gawa din ng banal na Espiritu. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, sangayon sa Biblia, nakatahan sa iyo ang banal na Espiritu. Anong sabi ni Pablo sa Galatians chapter 5? But the fruit of the Spirit is what? Love. Ang banal na Espiritu nakatahan sa isang Kristiyano ay hindi walang ginagawa, kundi siya ay kumikilos, meron siyang bunga, at isa sa mga pangunahing bunga na yon at hindi papalya na makikita ay ang bunga ng pagmamahal. At saan galing yon? Ito ay galing sa Panginoon. Kaya sinabi nga ho natin, hindi dahil ikaw ay isang taong sadyang mapagmahal. Alam niyo, meron mga taong sadyang palakaibigan. Tama? Sadyang people person. Sadyang talagang, talagang very loving siya. Siguro born again yan. No. We're not pertaining sa bagay na yun. Kung hindi itong pagmamahal na galing sa Panginoon. Pagmamahal na gawa, bunga, resulta ng banal na Espiritu na nakatahan at nananahan sa isang tao. Now, gusto ko lang ho din bigyang paalala, wag ho natin titignan ang katotohanan na ito na hiwalay dun sa mga nakaraang katotohanan na ating pinag-aaralan. Huwag nating isipin na ang isang tao ay mapagmahal, siya siguro ay born again na. Pero ikinakailan niya ang ebanghelyo. No? Yung mga nakaraang punto, point number 1 to 7, ito ay mga katangian ng isang tunay na ligtas at lahat ng ito ay magkakabit sama-sama at dapat nakikita sa buhay ng isang Kristiyano. And may I point out, hindi perpekto pero lumalago. Hindi perpekto nasusunod ang kautusan pero lumalago. Hindi perpekto ang pagmamahal sa kapatiran pero nandoon at lumalago. Hindi perpekto ang pakikipaglaban sa kasalanan pero nahandoon at lumalago. Iyon ang larawan ng isang Kristiyano. Anong sabi ni Juan? Everyone that loveth is born of God. Ang bawat isang nagmamahal, ang sabi niya, balik na natin sa verse 7, Beloved, let's love one another, for love is of God. Galing sa Panginoon ang pagmamahal, at sino mang nagmamahal ng pagmamahal na ito na galing sa Panginoon, ang sabi niya, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. Pinapatungkulan ni Juan dito ang kanyang sinulat sa John chapter 3, na kung saan nandoon ang
ang soberanong pagkilos at paggawa ng banal na spirito sa isang taong hindi ligtas at siya ay ipapanganak muli. Sa John chapter 3, basahin lang ho natin muli ang mga napakahalagang mga talatang ito. John 3 verse 3. Dumating si Nicodemo at binati niya ang ating Panginoong Kristo. At ang tugon agad ni Jesus sa kanya ay ito, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, that is, yung born again, born from above, a spiritual birth, born of God, yun ang tinutukoy. Born again, he cannot see the kingdom of God. So malinaw dito na ang born again ay hindi pag-anib sa isang grupo na ang pangalan ay born again. No. It is an act of God, born from above. If anyone, verily, verily, I say, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Verse 6, that which is born of flesh is flesh, and that which is born of spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. This is not a command. Hindi inuutos ng Panginoong Yesus, kailangang i-born again mo ang iyong sarili. No. Kailangan ikaw ay ipanganak na muli. At ang tanong, sinong gagawa nito? Ipapanganak ba ng tao muli ang kanyang sarili? Saan nakatungtong ito? Saan nakabase ito? Ang sabi ni Jesus sa verse 8, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Hindi inuutusan ni Jesus si Nicodemo na ipanganak niyang muli ang kanyang sarili. Sinasabi ni Jesus, Nicodemus, dapat mangyari ito sa iyo. Kasi kung ito ay hindi mangyayari sa iyo, hindi mo makikita at hindi ka papasok sa kaharian ng langit. Kailangan maranasan mo ang kapanganakang muli na soberanong gawain ng banal na Espiritu. Parang hangin, hindi mo alam kung saan galing, hindi mo alam kung saan pupunta, pero naririnig mo at nararamdaman mo, hindi mo kontrolado at ganun ang bawat ipinapanganak ng banal na Espiritu. Hindi ito pwedeng imanipula ng tao. Hindi kagaya sa maraming mga churches ngayon, sinusubukang imanipula ang emosyon. Minsan nagkukwentuhan ho kami ng aking asawa doon sa dating relihiyon na kanyang kinalalagyan ay talaga namang papadilimin. May mga iba't ibang ilaw, may mga background songs, at talagang nakadesenyo ang gawain para paiyakin, para basagin ang damdamin ng mga tao. At kapag sila ay very emotional na, very high na ang emotion, ay talaga naman, ramdam na ramdam ko ang Holy Spirit. Minamanipula. No. Ang kapanganakang muli ay hindi kontrolado ng tao. Ito ay soberanong gawa ng Panginoon. Now, Paul, paano ko malalaman na ako'y pinanganak ng muli? Babalik tayo sa sinabi ni John. Let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God. Lahat ng totoong pinanganak ng muli ng Diyos ay nagmamahal. Hindi pwedeng hindi. Bakit? Dahil ang Diyos ay pinanggagalingan ng pagmamahal. At kung ikaw ay pinanganak ng Diyos, siguradong ikaw ay magmamahal. Hindi pwedeng hindi. Hindi lang yun ang sabi ni John, and everyone that loveth is born of God, and what? Knoweth God. Hindi lang basta, well, I know that there is a God. Hindi lang basta yun, kundi yung gamit ni John dito ng word na knoweth, kung paano sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 7, I know ye not. Hindi dahil wala siyang impormasyon, hindi kita kilala, wala yung pangalan mo sa listahan. No.
Wala akong relasyon sa iyo, yun ang ibig sabihin. Dahil ang sabi ni Jesus, kilala ko ang aking mga tupa. At yung word now know pertains to an intimate love relationship. Ang sabi dito, and knoweth God, meron kang totoo at tunay na relasyon na pagkakilala sa Diyos. Let me put it this way para makatulong nawa sa atin, para mas mag-grasp natin yung word na knoweth. Hindi ko na maalala kung sinong Bible teacher nagsabi ito, pero sasabihin ko na lang ho sa inyo yung sinabi niya at ilalagay ko sa kalagayan namin. Kahapon ay nagpa-check up kami ni Sister Jonah sa kanyang OB at narinig kong muli yung mabilis na tibok ng puso ng aming ikalawang baby. And guess what? Maraming alam. No, tinignan ng OB yung mga resulta ng mga ultrasound, na resulta ng mga laboratory na pinagawa sa aking asawa. Nung tinitingnan ko yun, hindi ko maintindihan. Pero nung tinitingnan niya, okay, walang mali, okay, maganda naman, maganda naman, salamat sa maganda naman. Marami siyang alam patungkol sa aking asawa. Yes? Sinasalat-salat niya yung tiyan. Buong akala ko nandito yung bata, nandun pala sa sinasalat-salat niya. Alam niya kung nasaan yung bata. Marami siyang alam patungkol kay Sister Jonah. Pero kilala ko ang asawa ko. Nakuha niyo yung pagkakaiba? Marami siyang alam. She knows many things about Jonah. But I know my wife. At yun yung ginagamit ni John dito. Ang totoong pinanganak ng Diyos at totoong kilala, merong relasyon sa Diyos, magmamahal. Bakit? Dahil ang pagmamahal ay galing sa Panginoon. Now, if that's not enough, binigyan pa ng mas matindi na argumento ni Juan sa verse 8, 1 John 4:8. He that loveth not, knoweth not God. Again, hindi natin pwedeng, kung hindi ko kayo pwedeng magalit sa akin, si John ang may sulat nito. Ako lang ho, nagsasabi sa inyo, sinabi ng salita ng Diyos. Siya na hindi nagmamahal, hindi mo kilala ang Diyos. Siya na hindi nagmamahal, wala siyang relasyon sa Diyos. Maaaring baptist ka, maaaring pastor ka pa, pero kung wala ang pagmamahal na ito na bunga ng banal na Espiritu sa iyong buhay, dahil ikay pinanganak na muli ng Panginoon, kung wala ang pagmamahal na ito, hindi mo kilala ang Diyos, wala kang relasyon sa Diyos, at ikaw ay nasa dilim pa, ikaw ay nasa kamatayan pa, at pag inabutan ka ng kamatayan sa ganyang kalagayan, patungo ka sa puot ng Panginoon. He that loveth not, knoweth not God. Now, pag yun sana, again, lagi kong paalala, hindi, sige, pipilitin ko yung sarili kong magmahal pa para magkaroon ako ng kaligtasan. No, hindi ho yun. That is the other way around. Kung tunay kang ligtas, magkakaroon ka ng pagmamahal. Hindi ito prerequisite para maligtas. Ito ay ebidensya na tunay kang pinanganak na muli ng Diyos. He that loveth not, knoweth not God. At binigay ni John ang isa sa napakahusay at napaka-strong na reason. Bakit hindi pwede? Bakit binabalik-balikan mo ito, Juan? Well, because God is love. Now, wag ho natin daanin sa logic, well, if God is love, therefore love is God. No. It doesn't work that way. Ang article nito ay nandun sa God, wala sa love. Therefore, God is love and love is never God. Huwag natin maging maingat tayo doon. Pero ang punto, in-state ni John ang isa sa mga katotohanan na napakahalaga na ang Diyos ay pag-ibig. God is love. God is not just the source of love.
Hindi lamang siya ang pinagmumula ng pag-ibig, hindi lamang siya lumikha sa atin na may kakayahang umibig, hindi lamang siya ang nag-utos sa atin na umibig, hindi lamang siya ang nagbigay sa atin ng banal na Espiritu na gumagawa sa atin para umibig, kundi ang Diyos mismo ay pag-ibig. God in His very nature, God in His very essence is love. Kung paano ang Diyos ay banal, kung paano ang Diyos ay matuwid, kung paano ang Diyos ay soberano, at kapag hindi banal, hindi Diyos. Pag hindi matuwid, hindi Diyos. Kapag hindi soberano, hindi yun ang Diyos ng Biblia. And God is love. Hindi ito pwedeng ihiwalay sa Panginoon. He is love. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang katangian na ito sa Diyos ng Biblia. Now, habang inihahanda ko ho ang lesson na ito, merong isang tanong na pumasok sa aking kaisipan na siyang tanong na binigay ng isang kapatid natin nung Friday sa atin nung online prayer meeting, si Brother Dave. Hindi ito personal na tanong ni Brother Dave, kung hindi mga tanong ng mga taong kagaya ni Brother Dave na may dystonia. Kung hindi nyo alam, yung dystonia ni Brother Dave ay may tuturing na minor kumpara sa iba. Yung kay Brother Dave, yung muscle niya sa leeg, nagko-contract kusa. Sa leeg lang. Yung mga ibang may dystonia, may mga severe, halos buong kalahating katawan, buong paa, matindi. Si Brother Dave nakakakain pa, si Brother Dave nakakatayo pa, si Brother Dave nakakapagluto pa. Yung mga ibang kagaya ni Brother Dave nakahiga na lang sa kama, at kahit nakahiga sa kama, patuloy na nararamdaman yung hirap, yung kirot, yung sakit. At may mga pagkakataon daw si Brother Dave magpo-post ng talata sa Biblia, magpo-post ng katotohanan sa Biblia, ipopost siya sa social media patungkol sa pagmamahal ng Diyos. At ang itatanong daw nitong mga taong ito na merong karamdaman, kung ang Diyos ay mapagmahal, bakit ako ganito? Kung mahal ako ng Diyos, ba't ganito ako? Ba't napakahirap, ba't napakasakit? Pero narito ang statement ng salita ng Diyos at katotohanan. God is love. Ang sasabihin natin, ay basta God is love. When meron mga nagtatanong talaga, maaaring hindi yung may karamdaman, maaaring yung kamag-anak ng may karamdaman, kung ang Diyos ay mapagmahal, ba't ganito ang tatay ko? Ba't kung ang Diyos ay mapagmahal, ba't ganito nangyari sa akin? Kung ang Diyos ay mapagmahal, bakit nagkaroon ng ganitong trahedya? Kung ang Diyos ay mapagmahal, bakit may COVID-19? Kung ang Diyos ay mapagmahal, bakit ang hirap ng buhay? Well, gusto kong bigyan, maaaring hindi masatisfy lahat ng tanong, pero hopefully makatulong sa atin ito para ikonsidera ang bagay nito sa tamang perspektibo. Number 1, ang tanong na ito ay nagpapalagay na tayo ay karapat-dapat, ang tanong na ito ay nagpapalagay na tayo ay mayroong mas mainam, mas mataas, at mas magandang pamantayan ng pag-ibig kaysa sa Diyos. Ako nyo? It assumes. Para ba ganito? Kung ako, nakapunta na ba kayo sa isang lugar na kung saan sinabi nyo, kung ako ang manager ng negosyong ito, ganito gagawin ko. Ha? Kung ako ang manager dito, ito dun ko ilalagay, tapos ito ang kulay, tapos ganito. It assumes. Well, kung ang Diyos ay mapagmahal, dapat ganito. At pinapalagay noon na, kung ako ang Diyos, kung ako ang may kapangyarihan, ganito gagawin ko. Dapat ganito. Ang tanong na ito ay nagpapalagay na meron akong mas mahusay at mas mataas. Actually, mas mapagmahal ako kaysa sa Diyos. Kasi kung ako ang Diyos,
Hindi ko hahayaan to. Hindi ko gagawin to. Kung ako ang Diyos. Suggestion lang. Really? Totoo nga ba? Now, let me ask the question. Ano ang ginawa mo dun sa huling lamok na kumagat sa'yo? Ha? Nung minsan ho, ang aking misis, sabi niya, ay, may dugo ako sa kamay. Oh, nasa isip, na paano ka? Yung pala, meron siyang pinatay na lamok. Yung lamok na yun na kumagat sa'yo, dinurog mo. Now, anong iyong ibig sabihin? Mga kapatid, tayong lahat ay nagkasala laban sa Diyos. Kung ngayong sandaling ito, dudurugin tayo ng pinong-pino ng Panginoon, matuwid pa rin siya. Kung ngayong sandaling ito, iraratay ka ng Diyos sa banig ng karamdaman na 24 oras, sobrang sakit, at hindi ka na makatulog, matuwid pa rin ang Diyos. Bakit? Makasalanan tayo. At ang kabayaran ng kasalanan ay hindi magandang buhay. Kamatayan. So ang mas tamang tanong ay ito, bakit pa tayo nakakaranas ng mabuti? Ang tamang tanong ay ito, bakit pa tayo may kasiyahan? Bakit may magagandang bagay pa rin nangyayari? Yes, hindi perfecto, pero bakit meron pa rin tayong mga na-enjoy? Kung alam natin at kinikilala natin kung gaano tayo kasama at gaano kabanal ng Diyos, hindi ba dapat ngayon sandaling ito, nasa impyerno na tayong lahat? Nakita niyo ho, hindi tayo mas mahusay sa Diyos. Hindi mas mataas yung pamantayan natin sa Panginoon. Ang question na ito ay nag-a-assume na we deserve something better. Mas karapat dapat ako. Minsan ho, may nagtanong sa akin, isang kamag-anak namin, I believe nung panahon na yun ay matindi na ang kanyang cancer. Ang sabi niya, Paul, bakit ganon? Nagsisimba naman ako, tumutulong naman ako. Para bang, hindi ko deserve to. Mali ang Diyos. Masyado akong mabait. Masyado akong mabait, masyado akong mabuti. Para gawan ako ng Diyos ng ganito. Yun ang mga nasa likod ng ganung katanungan. Pero pag kinilala natin ang katotohanan na ang Diyos ay banal at tayo ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at ang naghihintay sa makasalanan ay walang hanggan, walang patid na parusa sa impyerno. Ituturing mo ang cancer na parang kagat lang ng langgam. At kapag naunawaan mo kung gaano kabuti ang Panginoon at ang pag-ibig ng Diyos, gaya ng kapatid natin na si Brother Edgar Kiambao, salamat sa Diyos sa cancer na ito. Again, hindi natin minamaliit yung karamdaman. Hindi natin sinasabi na madali yung kanilang pinagdadaanan. Pero binibigyan natin ng punto ang Diyos sa kanyang kaperpektuhan, sa kanyang kataasan, maging ganun man ang ating kalagayan, siya pa rin ang Diyos na soberano at nagmamahal sa atin. God is love. Ang question is this, nakikita ho ba natin ang pagmamahal na ito sa ating buhay? Nare-reflect ba ito sa atin hong pamumuhay sa araw-araw, sa atin hong pakikitungo sa ating kapwa, sa ating pakikipag-usap, sa ating relasyon? Do we love one another? Yung nagmamahal ay pinanganak ng Diyos. Bakit?
Dahil galing sa Diyos ang pagmamahal. Dahil ang Diyos ay pagmamahal. Therefore, ang lahat ng totoong pinanganak ng Diyos, totoong may relasyon sa Diyos, ay magmamahal. Kung hindi ka nagmamahal, wala kang matibay na tungtungan para umasa na ikaw ay tunay na Kristiyano. Next. So 1, God is love. Number 2, God show love. Ang Diyos ay nagpakita ng pag-ibig. Kailangan nating bilisan verse 9. Ang sabi, "In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him." Sa pamamagitan daw nito, in this was manifested, sa pamamagitan nito ay ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Pinakita ng Diyos ang maliwanag na ebidensya at pruweba at gawa ng pagmamahal in the grandest and undeniable display of a grand and undeniable display ng pagmamahal ng Diyos. This is the public display of God's affection. Anong ginawa ng Diyos? Because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. God sent. So John 3:16, God gave. Ibinigay niya, isinugo niya, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, only begotten Son. In Greek, ton mogenes, o ton mogene. Nang ibig sabihin, only begotten, He's the only one. At isa ito sa mga paboritong titulo na ina-ascribe ni John sa ating Panginoong Hesukristo. Halos kalahati ng titulong only begotten ay halos kalahati nito ay ginamit ni John, ascribing it to our Lord Jesus Christ. Anong ibig sabihin ng only begotten? One and only. Pinapakita nito, dinideklara nito ang pagiging katangi-tangi, ang kakaibahan ng bugtong ng ating Panginoong Hesukristo. There is none like Him. He is the only begotten. Walang iba na katulad niya sa ganung kalagayan. Sad to say, ginagamit ito ng mga ibang relihiyon para ipakita pang si Jesus only begotten, kagaya lang ng mga ibang nilikha. No. Ang only begotten, ang gamit ito ay pagbubukod tangi kay Jesus. Yes, ang lahat ng Kristiyano ay mga anak ng Diyos, pero ang ating pagiging anak ng Diyos is by means of adoption. Tayo ay inampon sa pamilya ng Panginoon. Tayo ay binigyan ng karapatan na maging mga anak o kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. Si Jesus lamang ang tanging bugtong na anak. Hindi lamang ito nagpapakita ng relasyon o unique relationship, pero nagpapakita ito ng pagiging kapareho ng Ama. Hindi ko maalala kung sinong theologian ang nabasa ko, pero ang binigay niyang larawan ay ito. Ang pinanganak ng kabayo ay kabayo, at ang pinanganak ng unggoy ay unggoy, at ang tanging bugtong na anak ng Diyos ay it pertains to the sameness, same in essence, same in nature. So itong only begotten na title ng ating Panginoong Hesus ay hindi nagpapakita na siya'y mas mababa, kundi pinagpapakita na siya'y kapareho at kapantay ng Ama. Yun ang tamang pagkaunawa. As we have read sa Hebrews chapter 1 verse 3, ang sabi ng writer ng Hebrews, who being the brightness of His glory, the express image of His person, and upholding all things by the word of His power. That word express image, meaning the exact image of His person. Sa Greek, hypostasis, ang ibig sabihin, the exact image of His essence. The exact nature, pareho ng essence, pareho ng nature ng Diyos. That is the only begotten Son. That is our Lord Jesus Christ. So, makikita ho natin na ang ibinigay ng Ama ay hindi something na mas mababa sa kanyang sarili. Ang ibinigay, ang isinugo ng Ama para ipakita ang kanyang pag-ibig sa atin ay ang kanyang bugtong na anak.
At ang kanyang bugtong na anak ay nagkatawang tao at nagpakumbaba. At kagaya ng ating napag-aralan sa Doctrine of Christ, siya ay nagpakumbaba at sumunod sa kalooban ng Ama, oo, hanggang sa kamatayan sa krus. So John 3 verse 17, "For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved." Sinugo ng Ama ang anak para magligtas. Sinugo ng Ama ang anak at paano niya tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili, sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang sariling buhay upang tayo ay magkaroon ng buhay sa Panginoon. As sabi ni John sa 1 John 5:11, "And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life." Ganito pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ibinigay niya ang ating Panginoong Hesukristo para tayo ay magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. At ang buhay na ito ay ang buhay na walang hanggan. Inulit ni John in going through looking at another perspective sa verse 10, 1 John 4:10, "Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be a propitiation for our sins." Narito ang pag-ibig. Hinahanap mo ba ang pag-ibig ng Diyos? Nagtatanong ka ba paano nangyari na ang Diyos ang pinanggagalingan ng pag-ibig? Nagtataka ka ba dahil sa kabila ng hirap ng buhay na nanatili ang Diyos ay pag-ibig? Herein is love. Dito mo makikita ng maliwanag. Dito makikita ang engranding display. May mga pagkakataon ho na napanood ko ang ilang mga clips sa YouTube ng mga engranding proposal. Si Brother Paul ho ay hindi naman nagtipid pero pinagplanuhan, nag-propose kay Sister Jonah dito mismo sa harapan ng church. Pero merong mga umaarkila pa ng barko, merong mga umaarkila ng eroplano, merong mga nagpipinta ng mga words na "Will you marry me" sa kalangitan, ginagamit yung mga usok ng eroplano and so on. Mga engranding display. Lahat ng iyon ay taob sa engranding pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Herein is love. Not that we love God. Kinlaro ni Juan, hindi dahil minahal natin ang Diyos. Ang pagmamahal na pinag-uusapan na hindi yung pagmamahal natin sa Diyos, kundi tayo ay minahal ng Diyos, but that He loved us and sent His Son to be a propitiation for our sins. Ano man ang mangyari sa ating buhay, ano man ang dumating sa ating buhay, anuman ang ating maging kalalagayan, hindi nagbabago ang katotohanan na minahal tayo ng Diyos at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para maging pampalubag loob para sa ating mga kasalanan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Subukan nating baliktarin. Ang ibinigay ng Diyos ay yung gusto ng tao. Pera? Sige. Kagalingan? Okay. Walang problema? Kitching! Binigay ko lahat ng gusto mo para sang-ayon sa iyong pamantayan, makita mong mahal kita. Pero nung dumating ang iyong kamatayan, impyerno ka. Anong naging resulta? Ang binigay at ginawa ng Diyos na pagmamahal para sa atin ay paggawa ng kaligtasan na hindi natin kayang gawin. Herein is love. God sent His only begotten Son. That not that we love God, but that He loved us and He sent His Son to be a propitiation for our sins. And lastly, God's love produces love. Ang pagmamahal ng Diyos ay gumagawa
ng pagmamahal. Verse 11, Beloved, if God so loved us. At nandito ni John, it's that word so. It speaks of intensity. Kung gaano katindi yung pagmamahal, gaano katindi yung pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na hindi kayang bilhin, na walang maitutumbas sa lahat ng sanlilikha, na walang maitutumbas, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. If God so, or in this way, in this grand way, minahal niya tayo. Tayong mga nananampalataya, tayong mga anak ng Diyos, we ought, and that word ought, dapat tayo, kung ganito tayo katindi minahal ng Diyos, dapat. Hindi to option. Hindi to, kasi, basta yung temperament ko. Kasi, no. Hindi yun. Hindi ka titingin sa iyong sarili. Titingin ka sa pagmamahal ng Diyos. At pag tinignan mo ang pagmamahal ng Diyos, dapat tayong magmahalan sa isa't isa. Gaano man kataas ang iyong napag-aralan, o wala ka mang napag-aralan, saan ka mang galing, Luzon, Visayas, o Mindanao, o ibang bansa pa, we ought, kung tayo ay nakaranas ng pagmamahal ng Diyos, we ought to love one another. We ought to love one another. This is a duty. Hindi to feelings lang. Hindi to Brother Paul, ano magagawa ko? Hindi ko talaga ma-feel na love ko si kapatid. No. We're not speaking about your feelings. This is your duty. Dahil minahal ka, at minahal tayo ng Diyos. It should produce love. It should work out love. Ang sabi ni Juan sa verse 12, dito tayo matatapos. No man has seen God at any time, and that is true. John 1:18, John 6:46. No one has seen God at any time, only the begotten Son. No one has seen God at any time. Walang nakakita sa Diyos, pero ang sabi ni John sa 1 John 4:12, if we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Walang nakakakita sa Diyos. Pero kung nagmamahalan tayo sa isa't isa, ang sinasabi ni John, ang Diyos ay nananahan sa atin at ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pag-ibig ay na-perfect, that is gumagawa, nagmamature sa atin. Translation, hindi nakikita ang Diyos, pero kung nagmamahalan tayo sa isa't isa, makikita ang pagmamahal ng Diyos. We ought to be reflecting God's love. Ang ating ipapakita ay hindi yung husay natin, hindi yung bait natin, hindi yung loving person natin, kundi ang ating ipapakita sa isa't isa ay yung pagmamahal ng Diyos na naranasan natin, at ito ang gagawa para mahalin natin ang isa't isa. Ito ang gagawa para mapatawad natin ang isa't isa. Ito ang gagawa dahil sa kabila ng mga imperfections natin, magkakatisuran tayo, magkakaiba tayo ng mga hilig, magkakaroon tayo ng mga problema, pero mamahalin pa rin natin ang isa't isa dahil hindi ito galing sa atin. Ito ay ang pagmamahal ng Diyos na gumagawa sa atin. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero kung nagmamahalan tayo isa't isa, makikita ito. At ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa John 13 verse 35, by this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one for another. Makalalaman ng mga tao na kayo'y mga disipulo ko kung meron kayong pagmamahalan sa isa't isa. Balikan natin ang 1 John 4:7, which is the first verse na ating pinag-aralan. Ang sabi ni Juan, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. Verse 8,
He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Hindi ho kung may sabi. Ang salita ng Diyos ang may sabi. Isa sa mga marka ng totoong Kristiyano ay yung love relationship. Do you love? And by the way, sorry, sabi ko dun tayo matatapos. Verse 19, ang sabi ni John, 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Hindi mo lang basta mamahalin ang kapatiran. Ang totoong nakaranas ng pagmamahal ng Diyos, mamahalin ng Diyos na nagmahal sa Kanya. Hindi to pwedeng dayain. Relihiyon, pwedeng dayain at maraming gumagawa nun. Yes? Activity sa church, pag-attend sa church, madali yan. Madaling magpanggap. For some years, nung bata ho ako, nasa church ako. Bakit? Kasi papaluin ako pag hindi. Takot ko lang sa pamalo. Hindi ko mahal ang Diyos. Wala akong pakialam. Ayoko lang mapalo. Pero ang isang tunay na pinanganak ng Diyos, mahal niya ang Panginoon. Sabi nga ho nung isang nakausap ko minsan, pag mahal mo, hindi ka kailangan pilitin. Kailangan ka pa nga yata minsan pigilan. Nako! Nung ako ay nagmahal kay Sister Jonah, kailangan niyo ako pigilan na araw-araw akong nahandun sa kanila. Kailangan niyo ako pigilan na sana araw-araw kasama ko siya. Kung pwede lang! Love ko eh. Again mga kapatid, kung mahal natin, kung naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos, mamahalin natin siya. At mamahalin at makikita ang pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. Let's pray. Pagin naming Diyos, aming Ama sa langit, tulungan mo kami na lalo pang maunawaan. Tulungan mo kami na pagbulay-bulayan ng mga katotohanan ito hanggang sa uminit ang aming pagmamahal sa iyo. Hanggang sa makita ang mga kakulangan namin. Nawa ang liwanag ng iyong salita ay gamitin mo para ipakita ang mga kasalanan namin, kakuparan namin sa kabanalan. At Lord, lalo't higit nawa gamitin mo ang liwanag ng iyong salita para ipakita ang tunay na kalagayan. Dahil maliwanag sa iyong salita, O Diyos, ang hindi Kristiyano ay namumuhi sa iyo. Ang hindi Kristiyano walang pakialam sa iyo. Ang hindi Kristiyano hindi nagmamahal sa iyo. O Panginoon, baka mamaya meron naririto ngayon. O baka merong nanonood ngayon. Baka merong kabataan ngayon. Baka merong bata ngayon na naririto. Alam niya na wala siyang pagmamahal sa iyo. Alam niya na itong napaka-foreign, kakaiba, wala sa kanyang buhay ang pagmamahal na ito. Dahil hindi niya pa nararanasan ang pagmamahal mo. O Panginoon, maawa ka po. Ikaw na nakapagbubukas ng mga mata, ikaw na nagliligtas ng makasalanan, maawa ka po. Panawa, makita ang kanyang kalagayan bilang makasalanan at maranasan niyang pagmamahal mo na binigay mo ang iyong bugtong na anak upang magbayad ng aming mga kasalanan, upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa amin, O Diyos, na mga mananampalataya na mga pinanganak mo ng muli, narito ang aming obligasyon na mahalin namin ng isa't isa at mahalin ka namin. Dahil ikaw, O Diyos, ang pinagmumulan ng pagmamahal. Dahil ikaw, O aming Ama, ay pagmamahal. Kung kaya't kami na yung mga anak ay kailangang magmahal. Tulungan mo po ako. Tulungan mo po kami. Baguhin mo po kami. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po magstayo. Tayo po ay umawit sa Panginoon.
po yung mawit. Awitin po natin, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was blind, but now I see. When we in there 10,000 bright shining as the sun. We know there's need to sing God's now when we first Mga kapatid, nawa ang mga salita ng Diyos na atin na pag-aralan mula pa kanina sa Sunday School. Hanggang ngayon sa ating pangangaral ay patuloy nating pagbulay-bulayan. Ilapit sa Panginoon sa panalangin at patuloy natin na isabuhay sa biyaya ng Diyos ang pagmamahalan sa isa't isa dahil Siya ang unang nagmahal sa atin. Sa buong linggo na ating kaharap, tulungan nawa tayo ng Panginoon. Patuloy tayong magsumipag sa kabanalan, sa pananalangin, sa pagbibigay panahon sa Kanyang salita, at sa pagmamahal sa Diyos na nagligtas sa atin. At ngayon mga kapatid, sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesus, at ang presensya at paggawa ng banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Patuloy tayong maging instrumento ng katwiran at maging tagapaghayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan. God bless po. We are dismissed.